Praise the Lord. Salamat. Good morning. Good afternoon. Good evening naman sa ibang mga lugar. Philippians chapter 2, verse 1 to 11. Basahin natin ang sabay-sabay. Philippians chapter 2, verse 1 hanggang 11. Okay, read. Begin. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Verse number 8. And being found in passion, as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and gave him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things on earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Let us go to the Lord in prayer. Pumikit tayo mo po. Let us pray. Aming Diyos at aming Ama, na banal sa langit, salamat po sa araw na to. Salamat po sa buhay at sa lakas, sa iyong salita. Salamat sa mga testimony. Salamat sa inyong Panginoon. Salamat sa mga memory verse. Salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang inyong salita na mahayag. Sweet Holy Spirit, help us, help me. At kayo po maggabay sa amin, kayo po manguna. Salamat po sa bawat isa na nandito. Maabot po ang kanilang mga spiritual na pangailangan. Salamat sa mga spiritual blessing, maging sa on-site, online. Maabot rin ang kanilang mga spiritual needs sa mga friends, sa YouTube, sa Facebook. Pagpalain niyo po Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng glory and our power. Thank you for loving us. We love you in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Yung title ngayon, always think of this. Always think of this. Palagi nating isipin ang mga bagay na ito. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kaaliwan ng pag-ibig, pakikisama ng Espiritu, may inahong awa at habag. Kaya makita natin sa verse 2, na sabi dito ay ganito po na ang sabi sa Philippians chapter 2 verse number sabi dito sa verse 2, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Makita natin dito yung unity sa passage nito, at makita natin yung encouragement. Amen? Makita natin yung sulat nito, yung encouragement, yung tema ng sulat nito ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Filipos. Kaya sa verse 3, thinking na yung iba ay mas magaling kaysa iyo at magaling kaysa sa akin. Ano sabi sa verse 3? Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. Ating i-estima na yung iba ay mas bitter o mas magaling kaysa ating mga sarili. Ganito say, parang ganito yan. Kung si Dino at saka ako, isipin ko, mas magaling si Dino kaysa sa akin. Si Ampod Ariel, isipin ko mas magaling siya kaysa sa akin. So, yun ang ibig sabihin ng verse dito na let each esteem
others better than themselves. Yan. So, kasi pag ganun yung mong attitude na mas magaling siya kaysa sa akin. Pag ganun yung mindset mo, attitude ng isang tao, maganda attitude yun, hindi siya mayabang. Kasi kung ang isip ko, mas magaling ako dyan kay Tars, mas magaling ako dyan kay Nahedi. Hindi ba pangit, di ba? No? Pangit na attitude, no? Mayabang. Pero ang turo ng Bible, isipin natin na mas magaling yung iba kaysa sa atin. Ato na humility. Okay, humility yan. Meron kasing mga bagay na alam kayo na hindi ko alam. At meron akong alam na hindi niyo rin alam. So pag pinagsama yung alam mo at alam ko, unity, magaling, maganda, masaya, malusog na simbahan, na samahan. Di ba no? Maganda yun. Kaya kung may dala kami na pagkain dito na pandesal, di ba may dalang puto, may dalang pansit, may dalang dinuguan, may dalang juice, may dalang saging. Hindi, pag sinama-sama, ganda, masaya, malusog, busog. Di ba no? Pero kung walang ganun na attitude, kanya-kanya, hindi maganda. So yun ang magandang samahan na para sa Panginoon na nagtitipon. Nasabi, let us not forsake the assembling of ourselves together. Kaya dito ay thinking na yung iba ay mas magaling kaysa sa iyo at magaling kaysa sa akin. Esteem other better than themselves. Number 1, thinking others' needs. Thinking others' need. So, always think of this. Palagi nating isipin ang mga bagay na to. Ano yung una? Thinking others' needs. Isipin natin yung pangailangan ng iba. Sa verse number 4. Sabi dito, sa verse number 4, look not every man on his own things, but every man also on the things of other. Huwag lamang nating tingnan yung sarili nating mga bagay, kundi bawat tao rin naman ay tingnan natin yung mga bagay na para sa kanila. Halimbawa, yung taga South Korea na yun, nag-isip sila na para sa iba, so nagbigay sila ng damit. Okay? So, mayroon kaming damit, dami naming damit. Pero kami rin, iniisip rin namin yung iba. So, yung damit na yung ibinigay rin sa inyo. Ganon yun. Kumbaga, hindi lang namin iniisip yung kapakanan namin, kundi iniisip rin namin yung kapakanan nyo. At inuuna namin yung mga faithful sa Panginoon, nagasimba sa Panginoon. Kaya pag mayroong blessing ako, si Mama Nalyn, ay ginashare gid. Priority number 1 ay kayo. Bago namin ibigay yung ibang mga damit, unahin muna kayo dito, then sa kanilang ibigay rin sa iba man. So, priority man na sa household of faith. Amen? So, ganun yun. Kung anong kinakain rin ng pastor, ng pamilya, ay nakakain nyo rin. So, kumbaga, yan ang maganda. Siyempre, sa iba, kung anong pagkain ng pastor doon, at ang mga ibang pastor ay hindi kayo makakain yan. Sila lang sa mga palang higher. Pero dito, kung anong pagkain, lahat tayo kakain. Pantay-pantay. Amen? Tama? Di ba? So, thinking others' needs. Ano yung mga needs ng tao? Emotional needs. Kaya bawat isa ay tayo ay may emotion. Pag sinaming emotion, emoji yan. Ano yung nakita nyo sa emoji? Mayroong naiinis, mayroong nagagalit, mayroong natutuwa, mayroong masaya, may malungkot, may galit. Di ba? Mga emoji, emotion. Ang bawat tao ay mayroong mga emotion. Kaya kailangan nila yung advices, kailangan nila yung counsel. Kasi may mga taong kasi na tahimik lang, hindi siya na ibinibigay. Yung ating pulpito ay ginagawa ni Eddie Bedro. Hindi lang malakas si Eddie Bedro. Yung ating mga needs, ang tao na emotional ay meron silang sinasabi nila kung ano ang nakasasalubin. Meron mga tao na tahimik lang, hindi nila i-share. Pangit pag ang iyong mga saloobin, problema, ang iyong mga stress, ang iyong mga saloobin, pag sinarili mo, pangit yun kay parang sasabog yan. So dapat may outlet. Dapat i-share mo kung ano ang iyong problema.
Kasi pag na-share mo yung problema mo, siyempre makadinig doon, pwede ka niyang matulungan, advices, counsel, or pangailangan, maybe sa damit, pagkain, or financial. So, kailangan na thinking others needs pagdating sa mga emotional needs, mga advices, counsel, financial needs, maging sa spiritual needs, yung kailangan natin spiritual. Bakit kailangan natin bilang tao na magtipon-tipon ng mga anak ng Diyos? Kasi meron tayong needs spiritual. Preaching, ano sa teaching, discipleship, suro yun. Kaya kailangan natin yung mga, kailangan niya ng emotional needs yan, no? Saying bad words. So, spiritual needs sa mga preaching, teaching, discipleship. Kaya may mga needs ang bawat isa ng mga spiritual needs. Pagdating nga sa physical needs naman, nandyan yung food, shelter, clothes. O bakit tayo pumupunta sa palengke? Kasi may pangailangan tayo sa food. Bakit tayo pumunta ng City Mall o Gaisano? Kasi kailangan natin ng physical needs, mga pagkain, grocery, canned goods, at iba pa. Kaya ganun, ang ating pangailangan, spiritual needs, physical needs, financial needs, emotional needs. So, bawat isa sa inyo ay mayroong mga needs rin. At kailangan ang Panginoon nakaintindi niyan. Dahil ang Panginoong Diyos, minsan rin siya ng katawang tao, ang Panginoong Kristo. Kaya alam niya kung tayo nagugutom, nalulungkot, nauuhaw, alam niya kung tayo masaya, alam niya kung tayo ay may kalungkutan, mayroon tayong problema, alam ng Panginoon yan. Kaya kasi siya, ang Diyos ay ng katawang tao. Sa katawan ay ng Panginoong Kristo. So, always think of this. Number 1, thinking others' needs. Number 2, thinking the minds of Christ. Thinking the minds of Christ. Ating isipin yung kaisipan ng Panginoong Kristo. Ano bang iniisip ng Panginoong Kristo? Yung welfare ng ibang tao, especially yung kaluluwa. Si Jesus Christ, siya ay naging sin bearer. Siya yung taga-bata o taga-buhat. Siya yung sin bearer natin. Sa 2 Corinthians 5:21 na di niya who knew no sin. Na siya ay naging, sabi sa 2 Corinthians 5:21, for he had made him to be sin for us who knew no sin. Hindi alam ng kasalanan. Hindi alam ni Jesus yung kasalanan, that we might be made the righteousness of God in him. At si Jesus, ang mind ni Jesus, He came for man's soul. Sa Luke 19, verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Yan ang purpose ng Panginoon, kaya naparito siya sa lupa. Para hanapin ang mga nawawala, especially yung mga kaluluwa. Kaya sa atin din naman, sa Christian, ganun din. Kasi pa natin na yung salvation ng ating mga kapwa, especially ating mga mahal sa buhay, ating mga pinsan, mga loved ones, kaibigan, kapitbahay, sa community, ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Mind of Christ. Kaya sa mind ni Christ dito, sa verse number 6, ano ba ang kaisipan ng Panginoong Kristo? Sabi dito, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Siya ay sa anyo, sa forma ng Diyos, ay hindi niya thought it not robbery. Hindi niya inisip para agawin o yung robbery, yung robbery, ay ano sa Tagalog, ay to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Kaya si Jesus Christ ay napakaganda yung kanyang mindset dito. Kaya atin yung isipin ang kaisipan ng Panginoong Kristo. Kaya sa verse 6, mabasa natin dyan. Tayo gusto natin equal din. Minsan, pagdating sa ibang tao, equal lang ang isipan natin. Minsan nag-isip naman tayo, angat tayo sa iba, pero hindi dapat ganun. Kaya kung balikan natin yung verse 3, let other esteem, let each esteem other better than themselves.
Tayo naman, pag agrabyado tayo, parang di natin matanggap. Di ba? Bilang tao, unless ay may valid reason, pag nagrabyado tayo. Ganun pa man, ganyan ang buhay sa lupa. Pero let God be the judge. Anyway, avoid na lang sa mga taong ganyan ang kanilang attitude and do your own business. And fellowship with people na doon ka masaya at worthy ka sa kanila, not worthless. Meaning to say, huwag kang mag-fellowship sa mga tao na ang tingin na sa iyo ay mababa, wala kang kwenta, para mahina ka, para low IQ ka. Dahil kung ganun ang grupo, kaisipan nila about sa iyo, iwasan mo na lang sila. Umalis ka na lang sa kanila. At hanapin mo doon sa lugar na kung saan ay ang tingin sa iyo ay mahalaga ka sa kanila. Yan ang maganda. Parang ganito yun eh. Halimbawa ako, no? Pagdating ko sa ibang lugar, sa ibang grupo, ang tingin lang sa akin ay parang ganito ako, put down, pinaput down ako, no? Halimbawa, no? Parang wala akong pinta, hindi ako maasahan, parang walang pulos, parang hindi ka mapakinabangan. Doon na lang ako pupunta sa housing. Kasi pagdating sa housing, sa Initiative Briones, dati, pag doon ako, presidente ako doon. Sabihin, malaga ako sa kanila kay nakasalalay sa akin kung anumang desisyon at anumang project ay may value. Of course, para sa final, pag nang-meeting ako ay magsishare ako sa kanila ng about Jesus Christ, about salita ng Diyos bago mag-meeting. May prayer pa at i-bless ko sila. Yan ang maganda. So, pag doon ka sa lugar na yon, ang halaga mo ay mahalaga. Kasi ito yung ginawang doon ay interim president. O diba, no? Pero pag pumunta ka sa ibang lugar, parang muy-muy ka. Parang wala kang halaga, wala kang pinta, diba? So, bakit ka magstay doon sa mga lugar na yon na grupo na wala ka naman halaga sa kanila at ikaw naman ay in-underestimate, tinutuya? O di, pumunta na lang saan ay mayroon kang pakinabang at sila ay kinabang din sa iyo at umaasa sa iyo sa iyong abilidad na galing sa Panginoon, di ba? Amen? So ganun. Kaya huwag kang pupunta doon sa mga lugar at sa mga grupo, sa mga tao na kung saan ang tingin sa iyo ay wala kang kwenta. Tama? Pumunta ka sa mga tao na pinapahalagan ka. Katulad dito, ang bawat isa dito ay mahalaga. Iniisip ko kung gutom ka, may tinapay dyan. Kung nauuhaw ka, may salabat dyan, may kape dyan, di ba? So dito lang yun sa atin. Pero pag sa iba, siyempre, hindi na yan iniisip minsan ng iba. Ang iniisip na nila, ano kaya mga offering ni sister, ni brother dito? Wala dito siya. Yes, may offering siya. Ay, mali naman isipan yun. So, dapat give and take. Okay? So mga bata na to, mga student na to, siyempre, hindi pa kayo maka-offering ngayon. Wala pa naman kayong trabaho. O, pero pag nagtrabaho kayo, makabigay kayo para sa gawain ng Panginoon. Di ba? Pero pwede pa rin kayo maka-offering sa pangitan ng inyong mga allowance. O, iiwala nyo para sa Panginoon. O kung may allowance ka na 10, ay yung piso ay iiwalay ko para sa Panginoon. O, 9 sa akin, piso lang sa Panginoon. Di ba? Iiwalay mo, matuto ka na hanggang mag-practice. Ano, di ba? So, ganun yun. Para pagdating ng panahon, alam mo na lahat ng sayo ay sa Panginoon galing yan. Wala naman tayo. Ang Panginoon ang gumigising sa atin. Panginoon ang bibigay sa atin ng talino, ng lakas, ng buhay, ng lahat ay sa Panginoon lahat. Wala naman tayong dala dito nang tayo ay ipinanganak. Tama yung sabi ni Ampod Ariel ay wala naman tayong yun mapapala dito. Nasabi na yan, bago nasabi ni Brad Ariel yan, nasabi na yun ni Haring Solomon, vanities of vanity, all is vanity. Lahat ay walang kabuluhan dito sa lupa. Ulit-ulit lang, nasabi yun ni Solomon. Totoo yun. Pag wala sa Panginoon, wala talagang kabuluhan. Pero pag nasa Panginoon, lahat ng bagay may kabuluhan. Alam mo, may sasakyan ka, gamitin mo para sa pagsundo, paghatid ng bisita ng miyembro na walang kakayanang magpamasahe. Yan, pag sa may kabuluhan yan. Tutugtog ka sa piano, may kabuluhan na ukulele.
aawit ka sa Panginoon, may kabuluhan. Ito yung nagagawin natin. Pag nasa Panginoon yan, mayroong kabuluhan. Kaya sabi ay, your labor in the Lord is not in vain. In the Lord. Okay? Kung in the world, sa sanlibutan, walang kabuluhan. Pero in the Lord, your labor in the Lord is not in vain. So lahat nating gagawin, lahat ng ating pag-iisip, lahat ng ating plano, nakaakibat, kasama ang Panginoon, lahat yan ay may kabuluhan. Kaya, yan ang maganda na attitude sa ating mga buhay. Kaya po, salamat tayo sa Panginoon na kung saan mayroon tayong halaga. Kaya nga tayo niligtas ng Panginoon eh. Kaya nga tayo binigay ni Jesus Christ sa kanyang buhay sa krus ng Calvary para tayo ay iligtas. Kasi para sa Panginoon, mayroon kang halaga. Mayroon akong halaga sa Panginoon. Kaya look to Jesus, siya yung greatest example of humility. Kaya sa verse 7, sa Philippians chapter 2 verse 7, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Servant, likeness of men. Ang Diyos pwede maging tao. Ang Diyos sa langit pwede maging tao. Pero yung tao hindi pwede maging Diyos. Yan ang pakikiba niya na siyempre Diyos siya. Pwede niyang gawin lahat ng bagay. Pwede siyang maging tao. At yun ay sa katawan ni Jesus Christ. Nagkatawang tao siya. Pero yung tao hindi pwede maging Diyos. Yan ang pakikiba. Katulad sa North Korea, yung kanilang dinidiyos ay yung tatay na namatay na si Kim Jong-il. Yung tatay. Kaya pag umulan sa North Korea, umulan, ay grabe ang iyak nila at pasalamat sila kay Kim Jong-il na tatay na namatay na presidente ng Korea. Mali yun, dapat sa Diyos mo pasalamat. Dahil sabi ng Bible, God, pinapaulan niya sa masasama at mabuti. Nagkaroon ng araw para sa masasama at mabuti. Kaya yun ang pasalamatan ng Diyos na lumikha. Siyempre yung anak naman niya si Kim Jong-un. May kaluluwa rin yan, kailangan ipag-pray na maligtas. Kaya sa verse 8 sabi doon ay si Jesus Christ, and being found in passion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Obedient unto death for our sins, for our salvation, not sa kasalanan ni Lucifer. Salamat tayo na ang kasalanan ng tao ang iligtas, binayaran ni Jesus Christ. Di ba nakasala rin si Lucifer at kaya nakaroon ng fallen angels? Kasi gusto ni Lucifer na maging Diyos man siya, nakaroon ng pride sa kanyang puso na gusto gawin yung turo ng Diyos. Kalimutan niya yata na siya nilikha lang ng Diyos. Kaya tinapon sa lupa, nagkaroon ng fallen angels. Nagkasala siya. At sabi sa Bible, sa Book of James, the devil also believed God and trembled. Niniwala rin yung devil sa Diyos. Nanginginig pa. Pero hindi na yun. Ang paniniwala nila, hindi na sila maligtas. Pero yung tao na nakasala, paniniwala kay Jesus Christ, maliligtas. Sabi ng Biblia sa John 3:15, whosoever believeth in Him, in Jesus, whosoever believeth in Jesus, will have eternal life. Yan ang kagandahan. Kaya, yung pagkamatay ni Jesus Christ sa krus ng Calvary, yun ay sa kasalanan nating mga tao. Kaya ating mga kasalanan, sabi ng Biblia, and I will remember their sins no more. Their sins and iniquities will I remember no more. Yan ang kagandahan sa Panginoon. Ang pakiba ng Panginoon at sa tao, ang tao, yes, pag may ka ng tawad sa kasalanan mo, I will forgive, but I cannot forget. Totoo yan, mayroong scars. Pero ang Diyos, yes, God will forgive us and forget all our sins. Forgive and forget. Yan ang Panginoon. Kaya napakaganda ang Panginoon. Sabi doon, above every name. Si Jesus ay mayroong pangalan na Jesus Christ above every name. Kaya sa kayo, kung meron kayong mga pamangkin na mga sanggol,
o mayroon kayong mga anak, huwag yung pangalan na Jesus, yung kanyang, yung baby. Kasi pag lumaki na yan at pag inutusan mo at hindi sumunod, bumili ka nga doon ng patis, bumili ka doon ng asin, tapos gapudag-pudag pa at ayaw sumunod, mamaya masabi no, tigas talaga ng ulo ni Jesus na to, di pangit, di ba? Kaya huwag kayong pangalan ng Jesus sa mga baby o sa mga anak. Kay the name Jesus is the name above all names. Napag-powerful ng pangalan ni Jesus Christ. Ginamit yun ng papalayas ng masamang espiritu. Sa pangalan ni Jesus Christ, lumayas ka dyan, masamang espiritu. Sabi ng masamang espiritu. Yes, si Apostol Pablo, kilala namin. Silas, kilala namin. Si Jesus Christ, kilala namin. Di sino kayo? May wala silang kaugnay kay Jesus Christ. Hinabol sila at hinubaran sila. Sa Israel, ang custom doon, pag sabing hinubaran, naked, may mga kampanin sila, may mga, kung sa atin may boxer shirt pa. Kasi sa atin pag naked, hubot-hubad, wala tayo. Pero sa Israel pala pag naked, may saklot pa yun. Kasi Jesus nung pinako sa cross, sabi na naked, pero mayroon pa siyang yung, parang yung bahag ba, o boxer shirt kung sa atin pa ngayon. Mayroong kan pa, di ba sa Israel, yung mga lampin, o yun ang pakiba. Kaya sabi si Pedro, umahon sa dagat, naked siya. May pa yun siya. Kung sa atin may boxer shirt pa. Siyempre wala pa naman boxer shirt noon. Di ba na ba yung tela na parang ginaikot-ikot, parang sa mami ba? Nikot, so ganun. Kaya, above every name, don't use the name Jesus to your child or pamangkin or baby. Yan. Always think of this. Yan ang title. Number 1, thinking others' needs. Number 2, thinking the mind of Christ. And the last, number 3, thinking about the future events. Thinking about the future events. Isipin natin yung ano ba yung mga future events sa verse number 10. Philippians chapter 2, verse number 10. Sabi dito, that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. Okay? Kaya dito, not the name of Buddha, not the name of Muhammad, not the name of Shinto, not any religious cult's name, but only in the name of Jesus. Na every knee should bow. Alam naman natin na lahat ng tao ay mayroong tuhod. All have knee. At yun ay luluhod. Mayroong si Nick Budisik, tawag na no arms, no feet. No arms, no feet. Gawali siya. Pero mayroon siyang knee. Mayroon siyang tuhod. Kaya lahat ng tuhod ay luluhod kay Jesus Christ. Sabi dito, at the heavens, kaya sabi, lahat ng nakatira doon sa langit, of course, sabi dito, except God the Father and God the Holy Spirit, sabi doon, that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. Of course, sa heavens ay angels, excluding God the Father and God the Spirit. Things in earth naman, sino yung mga bagay na nasa lupa? Of course, itong mga hari, mga emperor, mga presidente, prime minister, queen, mga scientists, mga billionaire, millionaire, governor, senator, congressman, ambassador, general, colonel, admiral, commodore, mayor, barangay captain, engineer, architect, lawyer, accountant, doctor, at lahat ng profesyon. Yun ay mag-bow. Luluhod. Yan, yung mga nabanggit ko. At sino naman yung under the earth? Siyempre, yung mga spirito sa prison, spirit in prison na dinala, pinunta ni Jesus nang siya ay na mayroong kan sa Bible na he went into prison. Yun yung sa under the earth. Mga spirit being. All people, creatures have tongues. Ang sabi dito sa verse 11,
and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So lahat ng tao, lahat ng nilalang, kahit tao, of course may tongue, ano pa, kahit yung palaka, may tongue, lahat, iwan ko lang yung ants kung may tongue, pero lahat, kahit yung mga bangka, tupa, kambing, may mga tongues yan, creatures of tongue, dito sa ngayon, yung ibang mga tao na may mga dila, binubuli nila yung mga nag-preach about Jesus Christ, nag-preach yung lalaki. Binubuli nila yung name of Jesus. Meron yung babae nag-share about Jesus. I think doon yata sa Europe yun, sa London. Binubuli siya ng mga Muslim about Jesus Christ. Binubuli siya. Kaya, but in the future events, kabaliktaran ang mangyayari na si Jesus Christ, ika-confess nila that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Amen? Kabaliktaran yan ang mangyayari. Oh, magwali ka about Jesus Christ, ibubuli ka nila, magsasabi sila ng masama, magsasabi sila ng negative sa iyo. Pero tandaan natin, in the future events, all the tongues will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Always think of this. Number one, thinking others' needs. So palagi natin isipin, yung ano ba yung pangailangan rin na iba. Number two, thinking the mind of Christ. Isipin rin natin kung ano ang isipan ng Panginoong Kristo. Humble siya. The greatest example of humility. Number three, thinking the future events. Ganun pala mangyayari sa future events. Na lahat ng disagree kay Jesus Christ, luluhod. At ang mga dila na nag-disagree kay Jesus Christ ay magsasabi, tunay nga, Jesus Christ is Lord. Amen? So, yan ang napakaganda. For the glory of God the Father. God bless us all. Let's pray. Our God, our Father in heaven, thank you sa time sa salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga salita mo na hayag na maabot ang aming spiritual needs. Thank you, sweet Holy Spirit. Pagpalain niyo rin ang aming giving, ang aming physical food. Pagpalain niyo ang bawat isa na nandito, Panginoon. Pagpalain niyo po. We pray, Heavenly Father, kailangan pa namin ang iyong tulong, ang iyong biyaya, ang iyong mabag, ang iyong blessing, spiritual, material, financial, good health, kagalingan sa aming mga karamdaman. Pagpalain niyo po, naihay din ang mga Sister Pin, Sister Monique, Lilin Falcon, Jumar, Pitit, si Edgar, si Bong, Pipret si Sia, good health ng Panginoon, ganun si Denver Drew, hiling sa kanyang hagrap ng ubo Panginoon, si G.E., Nila, si Ampod Ariel, Panginoon, palaan niyo rin, ingatan ang kanyang anak sa abroad, safety, protection rin, good health ng River Ariel, pangatlan si Pastor Lee, ingatan ng Panginoon, si Richard Dundon, ganun din si Caitlin, Crystal, si Jisrael, Dixirel, ng kapatid, ganun o Diyos si Jan Lister, healing rin Panginoon sa kanya karamdaman, si Rilan Kim, ganun o Diyos si Jumar, si Limbin Panginoon, Papaw, tulungan niyo rin Panginoon ng work, yan ang tiyaga at bigyan mo siya Panginoon ng humility at kung na siya Panginoon, wisdom sa kanyang work Panginoon, na wag niya entertain ang mga negative sa kanyang kasamaan sa work. I-prepare si Andy, Hannah DJ, at ganun ang Diyos Kirtong, palaan niyo rin Panginoon. At yung desire niya day, ni Vanessa magkaanak sa kalagayan niya sa Panginoon. Nakon si Julian, si Musoy, may si Ricky Bernales. Tulong niya rin Panginoon si Kuya Ricky, maging si Medyo Aguirre. At mga policeman, police women, mga kap dito sa Kalibo, at yung mga riding in tandem na mga case Panginoon, we pray rin na huli nila. At we pray rin ang mga councilor, mayor dito sa Kalibo, makaroon sila ng batas na pagbawal yung mga helmet within sa Kalibo Panginoon para identify yung mga motor in tandem Panginoon. Kaya mag-bless sa Pilipinas, kaya mag-bless rin sa Israel, Israelites, we pray for salvation, even the Palestine at mga taga-Gaza.
mga Ukrainian, mga Russian, sila yung kilala kay Jesus Christ, their Lord and Savior. Ito rin, Panginoon, makalog ng pangailangan ng bawat isa, spiritual, material, financial, good health, kagalingan sa mga karamdaman. Wala niyo rin mga pastor, evangelist, missionary, mga Christian, all over the world, mga kapat sa inyo. Ang mga nangailangan, Panginoon, padala niyo po. Tulungan niyo rin po, Panginoon, si Director Renato Puentes, na sana as soon as possible ay ma-surgery o ma-operahan ang kanyang mga kamay, Panginoon, bukas. Guidance niyo sa mga doktor na assist po ng financial provision. Wala mga loved ones namin, mga friends namin sa FB, YouTube, bless mo rin, Panginoon. Bless mo rin ang Aklan, ang Kalibo. Pray-pray, Panginoon, padala niyo rin ang ulan sa mga lugar na kung saan ang mga pananim, mga palayan, mga mais, mga tubo, ay maglalasa rin ng ulan, Panginoon. Padala niyo po ng ulan dito sa Pilipinas, yung mga portion na kung saan kailangan po na mga magsasaka ang ulan. At salamat po ng marami, kayo ang patuloy na magpala, Panginoon, sa inyong salita sa mga buhay. Pray niyo, Panginoon, at na hindi nabanggit man, na pray namin sa inyo, Panginoon, at mga Panginoon balansa. Salamat po. Thank you, Sweet Holy Spirit. Thank you for loving us. We love you in Jesus Christ's name. Amen. Thank you. Good morning. God bless us all.